Senator Cynthia Villar, viral ang umano'y alok na lupa kapalit ang boto sa kanyang pamilya sa darating na eleksyon. Balitang umaabante mula kay Carlo Villaseñor. Grabe, ang kapal ng muka. Ang kapal ng muka, mga pre. Mamimigay daw siya ng lupa, pero ang kapalit, iboboto po yung pamilya nila. Ang pagkakaalam ko, bawal yan eh. Diba? Oo. Tsaka bawal pang mga panyayata ngayon, di ba? Oo. Klarong-klaro po yan na sinabi po ni Cynthia Villar na mamimigay daw siya ng lupa pero kailangan tatanawing utang na loob yun. Tama ba yun? Alam mo, ito si Villar, wala na rin sa ayos eh. Ito si Cynthia Villar eh. Oo, mga sabik sa kapangyarihan eh, no? Ayaw nilang mawala sa kapangyarihan. Grabe, ito ba yung iboboto nyo? Itong ganitong klaseng tao? Papainan kayo ng lupa para iboto nyo? Ang tanong dito, kanya nga ba itong lupa? So yun po, no? Aalamin natin ngayon. Oo, bago po tayo magtuloy-tuloy mga pre, syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, ayan ha. Like na rin at syempre, share ang video na to. Ayan, maraming salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. And syempre mga pre, meron po tayong Facebook dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. At syempre sa TikTok din, meron din po. Yan ha, so eto na nga mga pre, no? Huwag na po natin patagalin at simulan na po natin. Yan, ay hindi pala yan. Eto pala. Yan. Tuloy natin. Sa eleksyon, kung tatanawin yung utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Ang kapal ng mukha mo, Cynthia Villar. Maliwanag po yun na si Cynthia Villar po ang may sabi, sa eleksyon, tatanawin ninyong utang na loob ang pagbibigay namin ng lupa sa inyo. Ano yon? Susuhulan mo sila, kumbaga parang vote buying yan eh. Bibilhin mo yung boto nila? Ha? Para lang di kayo mawala sa kapangyarihan? Ha? Pwede naman, tanggapin nyo po yung ipapamigay nilang lupa, pero wag nyong iboto. Diba? Kasi pera nyo rin naman yan eh. Ganun lang kasimple. Villar, Cynthia Villar, mga Villar, tama na. Alam nyo, ang boboto sa inyo, mga bobo na lang talaga. Oo. Mga baliktad na yung utak kung sino mang boboto sa inyo. Tapos na kayo, napatunayan yung sakim kayo sa lupain. Pati nga mga farmers, kinakalaban nyo eh. Tapos ngayon, may makikita kami mga billboard dyan sa daan na nagpapaalala kayo. Ingat po kayo sa biyahe. Diba? Tama na, Cynthia Villar. Mga Villar ako, kahit sinong Villar, wala akong ibubuto dyan. Oo, ayoko ng mga mata pobre, no? Di po natin kailangan yan sa totoo lang. Ang gusto natin yung may puso at handang maglingkod sa mga Pilipino. Hindi yung ang habol lang alam nyo na, power, and then mata pobre pa. Hindi natin kailangan yan. Tuloy. Ang araw ng viral ang kontrobersyal na pahayag ni Senadora Cynthia Villar kaugnay sa pamamahagi umano nila ng lupa sa Las Piñas City. May twist pala kasi ito kasabay. Ito Las Piñas City pala. Mamimigay daw po sila ng lupa. Alin ba lupa? May lupa ba sila sa Las Piñas City? So tingnan natin. Paghingi ng suporta sa 2025 midterm elections kung saan karamihan ng kanyang pamilya ay sasabak sa halalan. Sa talumpati... Dapat sa mga yan, dinidisqualify na yung mga yan eh. Yung mga ganyang galawan. Klarong-klaro, vote buying yan eh. Diba? Oo. Kahit sino sa mga Villar, disqualified na yan. Hindi po maganda yan. Naku po. No, hindi maganda yan sa mata ng mga Pilipino. Wag na po tayo magbulag-bulagan. Alam ng may mali, disqualified na agad yan. Sos, Ginoo. Ni Villar, ipapamahagi raw nila magkakapatid ang lupa sa Sitio Pugad Lawin, Barangay Alamanza 2, sa kondisyon dapat ay suportahan na mga ito ang kanilang mga kandidato sa May 2025 elections. Pero booking na wala pala sa pamilya Aguilar ang titulo o hindi nila pag-aari ang lupa na tinitiran. Hindi naman pala pag-aari. Bakit nyo ipapamigay yung hindi nyo pag-aari lupa?
Bilyar! Anong tawag sa inyo? Hindi nyo pag-aari, tapos ipapamigay nyo. Ano yun? 4,800 residents. Bata ito sa record ng City Assessor's Office kung saan nakatitulo ang lupa sa pangalan ni dating Presidential Commission on... Problema kasi, tatanga-tanga eh. Yung iba dyan, tatanga-tanga. Diba? Make sure kasi, pag gusto nyong mamigay, siguraduhin yun sa inyo talaga. Kung gusto nyong mamigay ng lollipop, ay siguraduhin yung sa inyo talaga. Siguraduhin yung pag-aari nyo. Yung ibang mga politiko dyan, tatanga-tanga eh. Diba? Ay, naku po. On Good Government Chairman Camilo Sabio at ang kanyang may bahay na si Marlene mula pa noong dekada 80. Ayon pa sa record ng Las Piñas City Hall, hindi kailanman nakapangalan ang lupa sa mga Aguilar o Villar, taliwas sa inaangkin ng senadora. Naku po. Napagalaman na dumami ang mga informal settlers sa Sitio Pugadlawin matapos ang EDSA Revolution noong 1986. Ako si Carlo Villasñor ng Abante Radyo. Ito ang mga balitang mabilis, mabangis. Hindi naman pala kinabilyar yung lupain eh. Bakit ibibigay? Siguro sa sobrang daming lupain ni Bilyar, hindi niya na maalala kung alin pa yun sa kanila dyan. Diba? Kung in case lang, halimbawa, lupa talaga nila yan. Ibibigay ngayon sa mga gusto nilang pagbigyan, mga Pilipino. And then pag nanalo sila, bibilhin na naman nila, mapapasakan nila na naman. Ay, naku po. Iwan ko lang kung sinong buboto dito sa mga Bilyar. Bobo na lang talaga ang buboto dito. Ngayon mga pre, may nag-react, isang TikToker, no? Bigyan po natin ito ng reaksyon. Yan, patungkol din po sa issue na to. Patungkol kay Bilyar. Ayan, sa issue ni Bilyar ngayon. So ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. Anong klaseng nilalang si Cynthia Villar? Tao nga ba? Wala akong ibang nakitang species ng tao. Grabe! Ang sakit nun! Kasing darapal, kasing walang hiya, kasing walang scruples, pagdating sa kanyang kagahaman, pagdating sa... Wait lang, ano natin? Garapal. Okay, gahaman. Okay, ano pa ba? Doon sa kanyang talumpati, sa Sitio Pugadlawin. Ito, makat lang natin to. Imagine, nasa stage ka. May mga camera dyan, pero dahil sa kakapalan ng mukha mo, magsasalita ka ngayon ng ganun. Mamimigay kami sa inyo ng lupain pero kailangan tanawin yung utang na loob yan sa amin. Iboto nyo kami sa darating na eleksyon. Siguro, naman ko, sobra na ba talaga ang kakapalan ng mukha? Sobra na ba? Or di kaya niya nagagawa yan dahil marami siyang koneksyon. Na kahit magsalita siya ng ganun, hindi siya tatablan, may immunity siya. Diba? Kasi, grabe no, harap-harapan na talaga. Oo. Mamimigay, lupa talaga ibibigay eh. Dapat sana noon pa, nung walang eleksyon, kung talagang puso kayong mahirap, may puso kayong mahirap, nung malayo pa yung eleksyon, dapat noon pa lang namigay na kayo, nagtanim na sana kayo noon. Para pagdating ng eleksyon, maaalala kayo ng tao. At hindi nyo na kailangan turuan pa yung tao, basta tumutulong kayo sa tao. Maaalala at maaalala kayo niyan, lupa yan bibigay nyo Diba? Ay kaso, ang problema dito sa mga politikong may pansariling interest, tsaka lang sila mamimigay kung malapit na yung eleksyon. Yun yung problema. Tuloy natin to. Las Piñas. Tahasan at dire-diretso na ginagawa niyang malinaw sa mga taga-Sitio Pugadlawin. Kung hindi nila bobotohin ang mga pinapatakbo ng pamilya Villar, at alam na natin yun kung sino yun, Camille na kanyang anak, ay hindi magkakaroon ng lupain kung saan kinatitirikan ng bahay ng mga informal settlers.
So, ang mangyayari, parang iboboto muna. Pag napatunayang binoto mo talaga, mapapasa yung lupa. Parang ganon. Grabe. Oo. Ang dami palang dyan sa Senado. Ang dami palang may kapansanan yung utak. Yan po dapat yung tinututukan ng ating gobyerno, yung mga senadora o mga senador na may kapansanan sa utak. Madami dyan, madami sa Senado, naku po. Oo, yung iba dyan, may kalbo. Ay, kalbo ba? Ay, sorry, may buhok din naman. Diba? Meron, sa gitna. Diba? Para sa kanya, at nilalaan niya, ito ay parang isang biyaya na pwede nilang ibigay. Hoy, Cynthia Villar, resolbahin niyo muna ang mga issues na sinasampal sa inyo ng lahat, na kayo ay pamilya ng mga land grabber. Pamimigay kayo. Pamilya pala daw kayo ng land grabber eh. Sagutin mo yan ngayon, Cynthia Villar. Ha? Kayo ng lupa? Mga agaw nga kayo ng lupa? Baka nakakalimutan mo na kami ang nag-oorganisa sa Sitio Malipay. Nako. Ang Sitio Malipay ay isang komunidad na nakatayo sa tinatawag nating Imus Prime Estate. Ang Imus Prime Estate ay lupain pa noong panahon ng Kastila sa kamay ng mga private na talagang nakatakdang ipamahagi doon sa mga naninirahan. Ganito, iboto nyo pa lalo na si Camille, iboto nyo si Camille para pagdating ng panahon, 10 years from now, mawawalan na po ng yung mga palayan nyo dyan, magiging na yan, magiging lupa na yan ng mga bilyar. Nako, matindi pa dyan, puro na bahay pagdating ng panahon. Isipin po natin, mag-isip po tayo. Ngunit hindi na pamahagi and by some magic, ito'y napunta sa inyong mga kamay. At isang buong komunidad doon ay tinatakot ninyo, binawasak nyo ang mga tahanan, at unti-unting nawawala ang isang buong komunidad sa Sitio Malipay dahil kinamkam nyo na ang lupa. Nako. Tapos kayo mamimigay ng lupa? Nangangamkam nga kayo daw ng lupa eh. Tapos ngayon kayo mamimigay? K.O. Nangangamkam tapos mamimigay? Ano yun? Ang gulo mo din, Cynthia Villar. Minsan nakakalito eh. K.O. Tuloy. Sinong niloloko ninyo? At yung mga ganyang mga estilo, talagang estilo ng mga political dynasty. Sinabi pa niya sa video doon na ang pagmamahal daw noong mga taga Sitio Pugadlawin ay makikita sa eleksyon, at kapag hindi nakita sa eleksyon, susuporta nila sa mga bilya, ay baka magdalawang isip daw sila doon sa nang uuto pa si Cynthia Villar eh. Ang pagmamahal ay makikita sa eleksyon. Wala kaming pagmamahal sa iyo, Cynthia Villar. Kay Camille, sa lahat ng mga bilyar, wala kaming pagmamahal sa inyo. Diba? Oo, wala. As in zero talaga. Doon kayo nababagay sa Inidoro. Iboboto ko kayo number 1 sa Inidoro. Nandun yung pagmamahal ko sa inyo. K.O. Kapag pamamahagi ng lupa, tingnan nyo itong mga tao. Tingnan nyo. Nagsasalita ng pagmamahal. Mahal na mahal ba talaga kayo? Suklam na suklam ang taong bayan. At talagang lumalabas at nai-expose kayo na ang suporta ng mga political dynasties na tulad ng Villar political dynasty, ang suporta ng mga traditional politicians ay hindi nanggagaling sa kagustuhan ng mga butante. Hindi kayo mahal na mahal ng taong bayan. Hindi kayo mahal na mahal ng mga butante. Kaya kayo nasa pwesto dahil hawak nyo sila sa lihim. Dahil ini-intimidate nyo sila na kapag hindi sila bumoto sa inyo, mapapalaya sila sa lupa na kinatitirikan nila. Ay, grabe. Grabe yan, Villar ha. O at least lumabas na yung baho ni Villar. O mas lalo nating hindi iboboto yan. Labas na lahat ng Villar. Wala tayong iboboto dyan. Mas matindi tong issue ngayon ni Cynthia Villar, no? May halong sisindakin ka ba? Dahil sa ginawa mo, Cynthia Villar, mas lalong walang boboto sa anak mo. Ako na mismo nagsasabi, wag nating iboto yan. Di natin kailangan yung mga bilyar sa bansang ito. Ha? K.O. Basta pag sinabing bilyar, ganun.
kayo ay by some magic, by some magic, meron kayong papel na titulo na hindi natin maintindihan kung saan ang galing. Na hindi yayaman ng ganyang kalaking, bilyong-bilyon, number 1 sa pagiging-bilyonaryo sa buong Pilipinas, ang iyong pamilya. Hindi, kasi every time na may sa politics, every time na magbubutuhan na gagamitin ni Cynthia Villar yung mahirap lang kami, pero andito na kami. May pusong mamon. Kaya isa sa dahilan bakit yumaman yung mga Villar, kasi ginagamit po nila yung mga mahihirap. Si Manny Villar, ganun din. Galing daw siyang mahirap. Anong paki namin kung galing kang mahirap? May pake ba kami sa buhay nyo? Wala kaming pake. Pagdating kay Cynthia Villar, masyadong mataray, bastos. Diba? Kaya wala kayong makukuhang boto sa amin. Itagan nyo. Sa lupa nyo yan. Ang hindi karay-karay neto, ang mga aligasyon ng land grabbing na hanggang ngayon ay hindi nyo pa nasasagot. Yung mga sobrang kakapalan ng mukha yung mga political dynasties. Talagang wala na kayong hiya. Hayagan nyo nang sinasabi dahil hindi kayo natatakot sa accountability. Wala kayong konsepto ng accountability. Wala kayong pagtingin na kayo sisingilin. Kaya lumalabas na mismo sa inyong mga bibig kung ano ang inyong karakter, na ang suporta sa inyo sa eleksyon ay inyong pinipili. Inyong pinipili sa mga desperadong masa. Dito sa iyong talumpati, pinapalabas ni Cynthia Villar sa kanyang talumpati na mapapalayas, walang ibang mensahe. Pag hindi nyo kami sinuportahan sa eleksyon, ibig niyang sabihin to, palalayasin namin kayo. Alam nyo na. Kasi palagi din sinasabi ni Cynthia Villar sa mga speech nila pag mag-election, mahal namin kayo kasi galing din kami mahirap. Ay paano yan pag hindi kayo hindi nyo pala binuto si Cynthia Villar, di palalayasin kayo. Kawawa naman yung mga bata, yung mga wala pang kamuwang-muwang, tapos papalayasin. Saan pupunta yung mga yan? Diba? Saan? Alam na natin, si Cynthia Villar walang awa. Mga Villar walang awa yan. Mga bastos nga diba? Sus! K.O. Klaro ang mensahe. Walang hiya, pero klaro. At dyan nagagaling ang suporta ng mga dynasty. At hindi lang yan ang Villar dynasty. Alam natin, lahat ng mga dinastiya ay merong mga pagtutok sa ulo na baril na nakatutok sa ulo sa masang Pilipino. Kung hindi man mapabalaya sa lupa, kung hindi bumoto sa dynasty, walang ayuda kung hindi bumoto sa dynasty. Walang public services. Hindi ka malilista doon sa barangay, yung pangalan mo doon, hindi ka makakuha ng ayuda. Diba? Mainit ka sa barangay pag ganun. Pag hindi mo binuto. Yan ang suporta ng mga dynasty. Galing sa panakot, galing sa desperasyon, galing sa kahirapan ng mamamayang Pilipino, na siyang sinasamantala nila. All things being equal, wala silang ganong kapangyarihan na manakot, wala silang ganong kapangyarihan na hawakan ang leeg ng mga masa at mamamayang Pilipino. Lahat ng mga dynasty ito babagsak. Dahil hindi naman galing sa tunay na suporta ng masa at mamamayang Pilipino ang kanilang pagkamal sa pwesto. At ganyan din ang pamilyang Villar. Kung wala kayong nananakot, hindi ninyo hawak sa leeg ang masang Pilipino, walang bumoto sa inyo. Kasi wala. Totoo yan. Wala namang nagmamahal sa mga Villar diba? Wala. Mga Pilipino nga, nayayabangan pa nga kay Cynthia Villar diba? Yung mga guard natin dyan, grabe, dinuduro-duro ni Cynthia Villar Kala mo, siya yung nagpapalamon diba? Sino ba namang bumoto dyan sa kay Cynthia Villar? Anong attribute niyan? Anong attribute na mamahalin ka ng botante? Pati nga na isama mo yung mga anak mo. Siguro, hindi mamahalin si Cynthia Villar. Buong Villar. Hindi kayo mahal ng mga Pilipino. Siguro galit. Ay 100% totoo yan. Anong attribute ni Mark Villar? Palataporma noong 2022, tahimik lang. Hanggang ngayon tahimik. Walang... palaki lang ng tiyan. Ganun lang naman Diba? Tahimik lang tayo para... Nandito na ako nakaupo na ako tahimik lang tayo, palaki lang tayo ng tiyan. Ganun lang.
Eh, at least may ginagawa. Tahimik lang. At least may ginagawa. Nakaupo lang. Trabaho pa rin yun. Ang laman at anong attribute ng Cynthia Villar, lahat ng mga dinastiya, walang pinapakitang espesyal na rason kung bakit mananatili sila sa pwesto. Maari sa mga dinastiyang yan, hindi sila kailangan maging matalino. Hindi sila kailangan maging kwalipikado. Hindi sila kailangan maging magaling. Pero pwede silang maging senador. Pwede silang maging mayor. Pwede silang maging congressman. Pwede silang maging presidente. Kahit wala silang pinapakita. Sa mga dinastiyang yan. Alam nyo, mga Duterte, Villar, kung maging presidente yung mga yan, bagsak po yung Pilipinas. Diba? Bagsak. Ngayon pa nga lang, senador pa nga lang itong si Cynthia Villar, wala na Ang pangit na ng sirang-sira na yung pangalan niya. Diba? Paano pa pag naging tatakbo kang presidente, halimbawa lang, tatakbo ka. Naku po. Pagpalagay nating manalo, ay bagsak yung bansa. Pero sa bagay, kahit ano naman takbon yan hindi po mananalo yan. Diba? Hindi po mananalo. Tingnan mo yung anak niya, si Camille Villar. Biyahe ka papuntang Manila, makikita mo dyan sa daan billboard niya. Ingat po kayo sa biyahe. Bigla kang naging concern? Hindi nga kita kilala, concern ka? Sino ka ba? Paalalahanan mo yung nanay mo. Kasi bastos. Dapat yung nilagay mo dun sa billboard mo, Nanay Cynthia Villar, wag ka pong bastos para mahalin ka ng mga Pilipino. Dapat ganun. Ako po. Kaya mo makikita, ang pinakabobo sa lahat ng mga politicians. Pero kakakuha sila ng pwesto, mananatili sila sa pwesto. Dahil yan, sa hawak nila, ang liig. Hawak ang liig ng mga nasasakupan nila. Ewan ko lang ngayon kung manalo pa yan, pero sa tingin ko malabo na. Lalo na sa issue na to ngayon, ako po. Wala na. GG na. Masang Pilipino. May silbi rin na kawalang iya ni Cynthia Villar. Dahil nilalantad niya. Pinapakita niya na parang proud pa siya. Tama. At least tayo nakita natin kung paano maging proud si Cynthia Villar. Sa mga binitawan niyang salita. Na mamimigay daw siya ng lupain pero iboto niyo daw siya. At least nakita natin na hindi ito karapat-dapat pati anak niya, siya, hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat suportahan. Pwede nating suportahan papuntang Inidoro. Pero yung iboboto natin, ako po, wag na. Na kapangyarihan ng mga dinastiya. Hanggat merong dinastiya at hanggang hawak nila ang pwesto, ganyan at ganyan ang mangyayari sa ating bansa. Ganyan at ganyan. Ang kapangyarihan, ang political power ay hahawakan ng mga taong nang-aapi, pamilyang nang-aapi sa masang Pilipino. Kaya paunlakan dapat yan si Cynthia Villar at hinihimo ko ang lahat ng ating mga kababayan. Paunlakan natin sa kanyang challenge. Paunlakan natin sa kanyang challenge at ipapakita natin na hindi dapat natatakot ang taong bayan, ang masang Pilipino, hindi dapat magpapadaig sa pananakot ng mga political dynasties. Panahon na ang mga tulad ni Cynthia Villar, hindi lang siya, ang lahat ng mga walang kwentang mga politikong trapot mga dinastiya ay dapat na itapon sa basurahan ng kasaysayan. Tama! Dapat na ang itapon sa basurahan. Diba? Wag niyo lang patahimik. Dapat nagre-relax na lang kayo, Cynthia Villar. Wag na kayong makialam sa Senado. Politiko, wag na kayong makialam. Wala naman kayong mga silbi Diba? Hindi naman kayo nakakatulong sa mga Pilipino Pagkus kayo pa yung nagpapahirap sa mga Pilipino. Tama na, mga Villar. Diba? Siguro relax na lang muna kayo. Hindi namin kayo mahal. Tandaan mo yan at itaga mo yan sa ulo ninyo, sa utak nyo. Na walang nagmamahal sa mga Villar. Kayo na lang, pamilya, magmahalan kayo. Total, magbabagong taon naman diba? Pero kami, mamahalin namin kayo.
isinusuka namin kayo. Oo. Nakakasuka kayo, 'di ba? Bakit? Ang bastos nitong Cynthia Villar 'Di ba? Yung kapangitan ng ugali niya pinapakita talaga sa publiko. Mga magsasaka, ginigipit. Inaaway. Hindi sinusuportahan. 'Di ba? Yung proyekto ng gobyerno na kondo para sa mga mahihirap, kinukontra niya. 'Di ba? Lupa na lang daw yung ibigay kasi kung kondo daw 2,500 monthly, hindi daw kaya ng mga mahihirap. Abay, nilait pa yung mga mahihirap. Lupa na lang daw kasi yung ibigay ng gobyerno kasi 500 lang daw yung monthly Lupa na lang daw kasi sila yata baka balak nilang bilhin yung lupa. Kasi kung kondo hindi nila mabibili sa gobyerno yan 'di ba? So, yun lang po muna yung ating video mga pre. At syempre, meron po tayong Facebook dito. Ayan. Ballpoint Man 2.0. Ayan, i-follow po ninyo. Meron din po tayong TikTok. Ayan Ballpoint Man 2.0. Syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like ang video na to at i-share ang ating video ngayon mga pre. So, ayan lang muna yung ating video. Ingat-ingat at kita-kits po ulit sa susunod na video. Ingat and bye-bye!